Ano ang mga predictions nyo for 2026? Yung 2026 kasi, yung sakuna, mas, alam mo yun, hindi siya water. Mas earth yung nakikita kong pwedeng dun galing. Earthquake, mga ganun. Vulcan. Mga ganyan. When you actually see spirits, elementals, and things like that. Yes. And then, naririnig mo naman, meron talagang boses. Yes. Kumbaga yun yung mga messages dun siya dumadaan. Nung yung mga tukhang, nung wala pang balita tungkol dun kung anong ginawa, alam kong nangyari. Ano yun, na-vision nyo? Parang nag-flashback sa isip nyo? Playback sa harapan? Yes. Ganon. Minsan natatakot ako yung nakikita ko kasi yung visually yung nangyari. Kung bakit ang mga multo kadalasan nasa certain parts of the house? The kitchen and the comfort room. Parang portal kasi yung CR eh. Pero ang number one lagi yung love life. Kaya sila lumalapit sa akin. Meron siyang asawa na feeling niya nangangaliwa. Na-verify yun sa reading. Totoo po ba ang kailangan ba siyang gawin convenience store? Di ba usually yan sa 7-Eleven nagpapagpag yung mga tao. Bumababa ba talaga dun yung mumu? Ito yung grupo namin, nagbibigay kami ng services na free. May nagmumulto or merong mga disturbances. Kami yung pwede niyong tawagin. Para kaming mga yung... Ghostbusters? Ghostbuster. Yun. As in? Yes. Dito po ba sa bahay namin may something? Yes. Yung wala siya sa loob. Nasa labas siya. So, Saan labas? Diyan. Like labas ng bahay? Pinipiri, yeah. Hindi sila pumapasok. Think, talk, tea. Hello mga katsaa, mga titos and titas from all around the Philippines and all over the world. Maraming salamat po for watching. And though it might seem na mahaba ang aming episodes, do not worry because we encourage you to use our videos as your background audio while you are doing other things. Habang kayo ay kumakain, while doing your work, while you are doing your studies, sa commute nyo po, sa pagmamaneho nyo po, habang kayo ay gumagawa ng mga iba't ibang gawaing bahay, please enjoy our videos. And also, we encourage you to watch our previous episodes. I-binge watch nyo po sila. Promise po mag-e-enjoy kayo. And today, get ready to be inspired, informed, and entertained. Thank you! Mabuhay! Hello everyone! Welcome to another exciting episode ng Think Talk Tea. Well, bago ang lahat, Happy New Year. Happy New Year sa inyo. Happy 2026. Kasi for me, I follow the Lunar New Year. So, Happy 2026 sa inyong lahat. Pero, ito pong topic natin ngayon, itong episode natin ngayon, sure ako, papanoorin nyo ito mula ngayon hanggang dulo because it's very, very interesting. Keso, mahilig kayo sa topic na to. Promise, please watch until the end. Today, we are joined by intuitive psychic healer, Mr. Bong Lozano. Hello. Hi! How do we call you, Sir Bong? Mr. Bong? Kahit Bong. Bong. Okay, sige. Sir, let's call Bong. Ano po, greet po kayo sa inyong mga... Hello. Actually, nininervous ako, hindi ko alam. Bakit lagi nininervous yung mga girls? Pero okay lang yun. Oo, yes. So, nabanggit natin sa ating introduction na intuitive psychic healer, si Bong, parang Sir Bong. And bago ang lahat, gusto mo nang malaman natin ng mga tao, paano mo kukwento ko lang pala. Para lang, baseline lang po. So, some of you might probably know if you've watched our previous episodes. Personally, I am into spirituality. So, every day, I listen to podcasts or watch videos about spirituality, 5D manifestations, channeling, mediumship. So, I'm a fan of Abraham Hicks, Bashar, Lee Harris, Gaia Chanea. So, I'm very, very interested and into this topic, but I've never met anyone in the Philippines na ganun yung ginagawa. So talagang I'm invested in this conversation. Na by the way, hindi po to talk show na question and answer. So yung nagkasabi dyan, ba't ako singit ng sikit? Kasi podcast po kasi to, di ba? Pwede naman tayo magchikahan, di ba, Sir Bong? So paano nyo nalaman, Sir Bong, ang inyong kakayahan na meron kayong psychic abilities? Actually, matagal na siya. Nung grade school hanggang high school,
nararamdaman ko na siya. Pero takot lang ako nung time na yun. Mm. Pero nung nag-start, kung pinapractice siya nung college, sobrang marami akong nami-meet and random, nararamdaman ko. Yun yung una kong feeling lagi, yung sobra akong empath. Pag may nakita akong tao, alam ko kagad yung buong storya niya. Ganun siya. Tapos, dati noon, inaano ka lang siya, hindi ko siya pinapansin. Pero habang lumalaon, tumitindi yung intuitive gift. So, hanggang nagtrabaho ko, and yun, ganun siya nagsimula. So, masasabi niyo na mga bandang college, niyo talaga siyang in-embrace Yes. yung psychic abilities. And then, before doing this, so after college, ano yung naging trabaho ninyo? Um, And, ang kinuha kong course nung college, psychology. Pero napunta ako sa media for the longest time. Nagsimula akong magsulat noon sa ABS, and then napunta rin ako sa TV5 and GMA yung last ko. inikot niyo talaga. Yes, inikot ko. Tapos ang dami kong ginawa. Nagsulat ako, naging segment producer, tapos naging assistant. Tapos nag-ano din ako production design. Oh, wow. So, kumbaga all around ako Wow. So, yun, hanggang sa naging AD, assistant director, tapos naging director ako. Ano po yung mga, para naman, kasi marami tayong mga viewers mahilig talaga sa mga showbiz. Alam nyo sa sarili nyo kung sino kayo. Ano yung mga shows na nagawa nyo nung araw? Nagsimula ako nun sa ABS as writer sa Ang TV. Siyempre, Nagkakalabasa ng edad tayo dyan sa Yeah. part na yan, no? So, maliliit pa nun sila, tag dito? Hindi ko- Camille Prats. Yeah, sila Camille Prats, sila Julina, sila, sino to wala ka na yun si Paolo Paulo Contis. Contis. Yun, maliliit pa sila nun. Baron Geisler. Yes. Claudine Barreto. Di ba? So, yun. Yung iba nakikilala pa nila ako, pero yung iba hindi na. And yung mga dinirect yung shows, ano yung mga na-direct nyo? Nung nasa TV5 ako, meron kaming ginawang parang teen show, yung Lip Gloss. Isa ko din sa director Gloss. doon. Oh, sina ano yan? Morissette ba to? Sila Sila Shy si Grace. Maxine Eigenman. Sila Ah. yon, yung grupo nila na yon. Okay, Lip Gloss. Kasi familiar to. Feeling ko nung nasa TV5 ako, parang doon siya umiere. Mga Yes. 2011, 12. Yes. 3 years siyang umere. Yung Lip Napata- Gloss. Yes. Hmm. Medyo matagal. And then, when did you decide to do this work? So, I'm sure kahit nung nasa network kayo, syempre nakakita na rin talaga kayo ng mga multo or whatever, diba? Yeah. Pero when did you decide to make this parang full-time? Nung pandemic. Kasi during nung nasa TV ako, ginagawa ko lang to as parang katuwaan, sasabihin ng mga ka-office mate, oh, manghula ka naman, ganyan. Kung anong nararamdaman mo. And ginagawa ko siya, wala lang. Ano lang siya, random. And then meron ako nag-meet ng mga Chinese na friends. Sabi nila sa akin, gumamit ka kaya ng cards, tsaka sumingil ka. Sabi ko, hindi, okay lang ng libre. Pero nung sabi nila, hindi, gawin mo siyang parang kakitaan mo. Noon naman, hindi naman ako seryoso dahil may work naman ako nung time na yon. Tapos dumating yung pandemic. Nasa bahay lang ako and nagsimula yung mga online na live streaming. Doon nagsimula. Tapos may mga friends ako from GMA, ini-invite nila ako din sa stream nila. Tapos sabi nila, oh, manghula ka dito, ganyan-ganyan. Tapos nagsimula doon. Tapos doon na nagsimula yung dumami yung clients ko. Okay, so, very interested to know. Alam ko, syempre, iba-iba yung kakayahan ng mga tao. Meron akong naging staff na may third eye. Pero hindi naman siguro lahat ng multo nakikita niya, pero nakakita daw siya. So, for you, sa sobrang dami kong gusto tanungin, nakikita mo ba, nakakita ka ba ng multo? Nakakarinig ka ba ng mga parang, kinag ka dyan kasi may something? Or dreams? How does this work for you? Yung gift ko talaga, clear audience. Ito Clear yung audience. sobrang taas nung, ang dami ko naririnig. So lahat ng mga messages, pag meron akong nagme-mediumship, ginagamit ko yung tenga ko.
Pero along nung tumagal, lahat na ng senses ko nagagamit ko yung clairvoyant, lahat ng mga yun, nagagamit ko na siya. So para po sa mga viewers, yung clairvoyance, Visual siya. visual, Audience. audience, Hearing. audio, hearing. So nag-start ka with hearing and then nagvision, nagkaka-vision na. Yes. When you say vision, you actually see spirits, elementals, and things like that. Yes. And then pag sa naririnig mo naman, meron talagang boses. Yes. May mga, dun siya, kumbaga yun yung mga messages, dun siya dumadaan. Sa Like nalalaman literally, ko. may salita. Merong salita, minsan meron message lang talaga. Yeah. Parang intuition lang, parang ganon. May times na may talagang audio. Yes, meron ganon. Hindi nakakatakot yung salita. I mean, meaning like yung voice nila, tunog tao. Yeah, tao. Pero hindi naman siya noon, natatakot ako nung hindi ko pa siya ini-embrace. Kumbaga parang, ano lang to sa akin doon. Pero ngayon, normal na lang siya. Iba-iba po ba yung mga boses nila? Hindi naman iba-iba. Same naman, pero nag-iiba lang yung intensity. Depende din sa kung sino yung involved na tao, na spirit. Okay, alright. Personally, kailangan natin i-clarify before we move forward, I feel, ano po ba ang kaibahan ng psychic sa channel sa medium? Actually, yung psychic kasi under niya yung nagagawa ng mga psychic yung channeling and mediumship. So, yung psychic, ito yung mataas yung intuition mo eh. And kumbaga meron kang capacity to reconnect kung sino man yung pwede mong i-connect and pwede mong kausapin or mas ang dami mong powers, kumbaga, kapag psychic ka. Ang kaibahan, actually lahat naman tayo may capacity na maging psychic. Hindi lang natin pinapractice. So, yung sinasabing meron kang gut feeling na ganito, yun eh, sign yun eh, na may intuition tayo bawat isa. So, pag na-practice natin to, yun, pwede natin siyang magamit. So ibig sabihin, okay, psychic is the umbrella term. Anong kaibahan ng mediumship sa channeling? Yung mediumship kasi, ginagamit lang to yung sa mga spirits, yung mga departed loved ones. Meaning, yung maong deceased, mga yes. loved ones. Loved ones. Tao, Tao. soul. Mm. Okay. And channeling? Yung channeling, mas higher consciousness to. Ang nakakausap mo dito yung mga Angels. guide, angel, ganyan. Right. And you do all of those? Yes. Kasi yung sa channeling, yun, gusto ko rin banggitin yung may grupo kasi ako na Oh, yes. yung Lux and Tenebris is a Latin word from darkness to light. Ito yung grupo namin, nagbibigay kami ng services na free. So pag halimbawa, meron kayong mga problema sa bahay, may nagmumulto, or merong mga disturbances, kami yung pwede niyong tawagin. Para kaming mga yung Ghostbusters? Ghostbuster. Yun. As in? Yes. Tapos pupunta kami doon, kung tingnan namin, iskat namin yung house ninyo, kung ano talaga yung problema. So yun, pwede namin i-cleanse or anything, kung ano yung result nung makikita namin doon. A couple of months ago, we had a guest na from Paranormal Philippines. I don't know if you know them, pero ang sinasabi kasi niya, they do paranormal investigation naman. So what they're saying is, pag pinapatawag sila sa mga bahay-bahay, for example, a lot of times, hindi talaga siya paranormal activity. A lot of times, para siyang psychological or something. Is it also true for you? Yes. Usually, karamihan ng mga cases namin, psychological siya. Either may problema yung pamilya, tapos lumalabas dun sa kung ano yung mga negative. Kasi yung bahay natin may mga imprint siya. So pag merong nangyari sa pamilya, magulo kayo, natitrigger yung imprint. So parang feeling natin may nagmumulto, pero hindi naman. So natitrace namin yung ganong klaseng problema. Tapos ibang klase rin yung talagang paranormal. Yung may multo talaga doon na nakatira. So yun. Pag may multong nakatira, pagdating nyo, alam nyo na agad kung meron. Yes. Kumbaga papunta pa lang kami din sa lugar, meron kasi kaming, bawat isa sa amin may gift. Ako kasi meron akong parang
remote viewing. Oh my God, that's another topic. Wow. So, bago pa lang ako pupunta dun sa lugar, sabi ko, ay, alam ko na yung pupuntahan natin. Pwede kong i-describe kung nasaan yung pinto, kung nasa ilan yung kwarto, kung nasaan pumipirmi yung mga spirits. Ganon. May ganon. Based on your experience, pumipirmi yung mga spirits, yung mga pumipirming mga espiritu, masasama po ba sila? Or parang hindi lang talaga sila makapunta sa light? Yung mga iba-ibang klase kasi ng spirits, yung karamihan nun, mga earthbound. Ito yung mga spirits na hindi makaalis. So, ibig sabihin, hindi namatay sila nung hindi pa nila oras. So, dito sila, nag-enjoy sila dito sa Earth. Kaya sila, usually naman, hindi naman sila nagbumulto na lang sa bahay. Nai-invite sila. Kaya rin sinasabi mo na, Oo. na gano'n na nadadala sila or yung mga bahay na walang tao. So, yung mga spirits kasi galayan eh. So, pag may nakita sila, ay, okay dito, tapos marami tayong kasama. Party. Yes. So, nagstay sila doon. Ganon. So, ibig sabihin, pag may kunyari may espiritu, tapos nakita niyo, uy, parang okay dyan tambay tayo. Oo. Ganun talaga. Kasi hindi sila nadideserve ng mga tao. Tapos nagiging friends sila, yung mga spirits po? Yes. What? Pero ano yun, nagkakasama-sama ba kunyari, syempre alam natin, iba yung elementals, mga duwende, mga ganyan. Nakiki-join din sila dun sa mga spirit ng yumao? Hindi. Iba yung ibang level. Ibang frequency sila, no? Guys, you have to know about frequency para alam nyo yan. So, ibig sabihin, we all, from what I know, from what I've learned, actually time is not real. It's all happening at the same time. All the space is happening at the same place. Iba-iba lang tayo ng frequency na tinatap. Yes. Tama po ba? Yes. Mm. Tsaka yung mga spirits, hindi siya yung, kasi yung Hollywood, pinapakita doon na masasama sila. Hindi naman eh. Natatakot tayo lagi. Hindi naman din. So kaya lang sila nandito, meron silang gustong gawin or meron silang mga message na pwedeng iparating sa naiwanan nila. Kaya sila nandito. So pag kayo, dahil psychic kayo, kunyari nag-mall ka, punta ka sa mall, madaming tao. Tapos, may nakikita rin ba kayong, kumbaga, how do I say it? Kung kunyari ako multo, na-identify ko ba, uy, psychic yun, lalapitan ko kasi may gusto kong sabihin. Nakaka-encounter kayo ng ganyan? Yes. Ganun sila, sensitive sila. Kung sensitive kami, sila rin. So, ganun yun. Ganun yung... Anong itsura nila pag nakikita nyo? Minsan kasi wala namang hitsura kapag yung mga spirits eh. So, wala rin gender. So, minsan, depende kung paano sila mag-project sa'yo. Kung ipoproject nila na, ito ako nung nasa form pa ako, nung buhay pa ako. Pwedeng hindi. Pwedeng, lang siya, generic. Kung walang gender, kung babae ba siya o lalaki. Ano po yung, anong itsura? Like shadow? Shadow, minsan white, minsan black. Iba-ibang... Parang parang mist or Yes. parang shape lang Yes. sila. Tapos nilapit sila, may sasabihin sa inyo? Depende. Pag sobrang, minsan kasi may makukulit na spirits eh. Tapos pag ako naman control ko yung hindi ako nakikinig basta-basta. Narinig ko lang yung maingay. Tapos nafe-feel ko lang sila. Pero kung i-entertain mo kasi yan, tagsayan eh. Yes. So pag nag-avail ka ng isa, pag nag-hike ka sa isa, mag-hike na lahat? Yes. Ganun po. Hindi ba mahirap yan as a person? Kunyari, gusto mo lang naman magkape sa umaga. Tapos may mga bumubulong-bulong. Meron ba siyang switch na, turn off, ayoko makipag-usap sa inyo. Turn on, sige, pwede nyo akong kausapin. Does it work like that? Kasi sa akin yung case ko, mas yung sa akin yung sa panaginip, yung mga dreams ko, sobrang vivid siya. Minsan, dahil sa panaginip ko, paggising ko, nagiging totoo siya. So pag halimbawa merong mga taong nasa panaginip ko, tapos paggising ko, naiisip ko sila. Ibig sabihin nun, may ibig sabihin siya. So either positive or negative yung news. Tapos siguro wala pang seconds, may magte-text sa akin. Kung sino yung tao na yun, siya yung magte-text. So, ina-expect ko kung good news siya or bad news. Mga ganon. Sorry, going back to your organization, which is like, what do you call it? Looks
Ex Tenebris. Lux Ex Tenebris. Organization siya ng mga gifted psychically. Mm-mm. And then, ang mission vision nyo is to help Help. people na merong questions about spirituality or to parang May mga disturbances. sa yun, buhay basically nila. yun po, ghost busting ang Yes. atake. Hindi kayo yung tipong gusto ko lang makipag-usap sa Mao. May ganun, pero ano siya, case to case. Minsan, lalapit sila sa akin, hindi sila dadaan dun sa org namin. Personal. Personal, may Okay. ganon. Yung mga kasama nyo, ganun din yung ginagawa nila. Yes, ganun Personal, din. may makliyente sila. Mm-mm. Pero pag as a group, Ghostbusters kayo. Yes. Sorry po sa natawag na kayong Ghostbusters. Pero yun yung point di ba? Yes. Ano yung pinakamalaking case nyo as the organization? Actually, wala pa kaming na-encounter na yung possession. Ah. Yun talaga yung end goal na parang kailangan magkaroon kami ng ganyan. Ay, Wala end pa goal? naman. Gusto ko end goal nila magkaroon ng parang Parang exciting kasi siya. Wala pa kaming na-encounter na gano'n. And majority ng mga cases namin yun, psychological yung problema. Hindi siya paranormal. Yes. So yung iba, ito mga recent namin, may pinuntahan kaming bahay sa may Cubao, sa QC. Meron siyang nangyayari dun sa bahay. And nung nakita ko rin, dalawang klase yung problema dun sa house. Tsaka problema sa pamilya. Kasi maganda yung location nila. Tapos sabi ko, nagkakagulo yung pamilya na to kung paano nila ibibenta yung property. At the same time, may nangyayari dun sa location mismo. So, twofold. Oh, yes. Twofold siya. So, And yun yung dalawa yung inano namin. you were able to fix it? Yes, yes. Mm-mm. Paano nyo walk us through, paano nyo tinanggal yung disturbance? Sa simula pa lang, halimbawa, lalapit sila sa online. Tapos sasabihin nila yung problema. And then dun pa lang sa amin, i-meet kami as a group kung sinong gustong pumunta doon. And then ahead of time, malalaman namin kung pwede namin puntahan o pwede naman gawin lang online. So, pwede yun. So, nagpunta kami mismo dun sa house. And nakita namin, kasi ang proseso nun, i-scan namin yung bahay. Tapos titingnan namin kung anong problema talaga. Through dun sa scanning, dun namin i-erase ko ano yung kailangan gawin. Which is usually, how do you get rid of the disturbance? Yes, usually hindi naman yung halimbawa pag mayroong mga elemento, hindi sila pinapaalis. Kasi ang namin, coexistence, nauna sila dun eh. So halimbawa nagpatayo ka ng bahay dun, ando dun na sila eh. Kaya ka lang nila dinidisturb. Kasi namin to teritoryo eh. So, ba't nyo kami papaalisin? Yun yung kailangan malaman ng mga tao na kapag may nangyayari, hindi mo kailangan paalis. Yung iba kasi nagsasaboy ng asin. Bawal yun. Bawal Nagagalit magsaboy sila. ng asin? Yes. Nagagalit sila lalo. So, bago kayo gumawa ng ganun, lumawit muna kayo sa amin. Kung anong pwedeng gawin. Okay. So at least alam natin na hindi naman pala sila masasama talaga. Hindi. Ano lang. Nako, first body pa lang tayo. Parang dami na nating napag-uusapan. Just wala pa sa yung mga questions ko eh. Sobrang dami ko talagang gustong tanungin. And I'm sure you guys are very invested also in this conversation. So please don't go away. We have more to ask and to talk with Sir Bong sa pagbabalik po ng Think Talk. Hello mga kasya! Salamat ulit sa panonood ng Think Talk. Nandito na naman tayo sa ating paboritong shout-out portion. So hello sa mga viewers natin from all around the Philippines and all over the world. Hello to Menandrio Makadaid and Arnold Toyko from Kuwait. Hello po! Jim Paul Perez of New York, USA. Louis Contino from Milan, Italy. Claudine Sasaki of Japan. And Marites April of Sydney, Australia. So kung gusto niyo din po magpabate, comment below kung saan po kayo galing, kay Pilipinas yan o ibang lugar. Pero sabihin niyo po yung full name niyo para mabati po namin kayo. Maraming salamat! Mga katsaa, sana po kayo ay nag-enjoy sa aming episode at huwag kakalimutang mag-like, mag-comment,
mag-share, at mag-subscribe sa aming Think Talk Tea channel. Siguro yung mga viewers natin ngayon, naiisip nila, no, alam mo ako rin, minsan din talaga, meron ako nararamdaman ng mga, parang mga mensahe or mga something. How do you personally differentiate kung intuition siya or talagang psychic vision? Mm, Or is it the same? the same naman siya. Yung nararamdaman kasi, minsan kasi dinideny natin eh. Na kahit meron tayo talagang nararamdaman or napapansin. Kasi natatakot tayo, yun. Pero once na na-overcome mo yung fear and bukas yung puso mo tsaka yung isip mo, mas marami kang makukuhang information. Hmm. Yun, so So for example, for you, when you have parang do you have psychic visions even if you don't ask questions? So yung tipong naglalakad ka lang parang, may vision ako. Does it happen? yes, may ganon. Kasi sobrang taas na ng pinapractice mo na siya, mataas na yung ano mo, kusang dumadating siya yung mga messages. Or Mm, basta ganon, yung hindi mo siya inaasahan. right. Mm. Para po sa parang basic na kaalaman, one of the most common things that people are aware of in this conversation, I suppose, would be about third eye. Yes. So ano ba yan? Parang ang third eye ba natin ay nabubuksan or auto-open? May mga pinanganak na open na yung third eye nila or can you please walk us through kung ano ba ang third eye? Yung third eye kasi lahat tayo meron na third eye. Yes. So, kung talagang gifted ka or kumbaga nung dati mong buhay ay isa kang healer or isa kang psychic, ano yun eh, kumbaga normal siya na parang ay may na-feel akong ganyan. So, in a way, medyo ano na yung third eye mo. So, pwede mo siyang buksan kung hindi ka natatakot. Mm. So, may mga method yun kung paano gawin. Pwede mong ipagawa sa iba na nag-open. Pwede mong sarili mo. May mga proseso yun eh. Through meditation, through maraming paraan. So, kailangan ma-overcome mo yung fear mo. Dahil once nabukas siya, parang sari-sari store na to. Ay ano to, karinderya na to. Talagang lahat makikita mo na. Tama po ba? Yes. So, ang mangyayari nito para makontrol mo siya, kailangan mo ng tulong sa mga taong expert or sa mga taong bukas na yung third eye para mo siya makontrol na hindi ka, alam mo yun, yung minsan kasi yung iba so sobrang takot nila tapos nabuksan na yung third eye nila. Hindi nila alam gagawin nila eh. So, nagkakaroon ng problema. I'm sure marami yan. Let us know in the comments yung, alam mo may third eye ako pero talagang mamamatay. Ayoko na talaga. Parang pinapasara nga. May kilala akong nagpapasara ng third eye. Totoo po ba yan? Actually, hindi na siya nasasara. Pag nagbukas na siya, bukas na yun. Sinasabi niya. Nagsabi sa akin, pinasara daw niya yung third eye niya. Hindi, nakontrol niya lang. Na-control niya lang. Oo. Hindi siya sumasara. Pag nabuksan siya, open na siya eh. So, Hindi ba, naiintindihan ko kasi kung bakit natatakot ang mga tao na mabuksan ang third eye nila. But for you, is it something that you recommend or something you don't recommend? siguro, para mas maintindihan mo yung esoteric na ano, siguro kailangan mong mabuksan yung third eye. Tapos kasi kaya naman ako nag-decide na gawin ko na to full time. Kasi mas nakita ko yung need na tumulong sa tao. Dapat yun yung ano mo eh, hindi yung dahil gusto mo lang siyang gawin. Kasi power to eh, parang gift to eh. Hindi eh, parang yung sa akin yung calling na tumulong nung time ng pandemic. Yun eh, parang yun yung nag-trigger sa akin na ay, hindi ko pwedeng part-time to eh. Kasi ang daming taong kailangan ng tulong. So, So for example, when they book a session with you, can you please walk us through what can they expect? Or idepende yan sa, kumbaga, nagpa-reading ba ng cards or nagpa-channeling ba? Ano po ba? yung unang step kasi minsan, hindi kasi ako nag-advertise sa mga social media ko. Karamihan ng mga clients ko, referral siya. So pag may nag-text sa akin or may nag-message, tinatanong ko kagad, sino nag-refer sa'yo? So yun. Tapos meron ako kasing isang client na may sinulat sa akin sa Reddit
And karamihan ng mga clients ko dun galing. And dun sila nagme-message sa IG account ko. Kasi yun lang nilagay eh. Na pwede niyo siyang makontakt dito sa IG niya. So pag may nag-message dun, automatic sabi ko, sa Reddit to. Oh. Yung nagsulat dun na client ko, 4 years ago pa yun eh. So every time pag tinatanong ko sila, paano niyo nakita yung sa Reddit? Number 1 ako daw lagi, lumalabas. O, ngayon, sa TikTok na. So, pag kayo po, pag gusto niyo pong magpa-consult, maging client ni Sir Bong, sabi niyo lang po, napanood ko po kayo sa TikTok. Yan. Tapos kaya hindi rin ako nag-advertise kasi eto pa lang na hindi ako nag-advertise, sobrang dami ng clients ko. Almost everyday meron ako. Tapos ang maximum ko lagi, 3 lang every day. Sa umaga, usually yung umaga ko online. Yung mga clients ko from sa US, abroad. Tapos yung kahapon ko, ito na yung face-to-face. Or dito sa local na siya. Kasi may ibang clients ako na taga Alabang, ayaw nilang mag-travel, pwede siyang online. Yung sa gabi naman, yun yung, talaga, yung face-to-face. And usually, mini-meet ko sila na malapit sa akin, Quezon course. City, Marikina, basta malapit, Yes. accessible. And usually, when they come to you nga, like, kunyari po, face-to-face, how does it happen? Sa simula pa lang, ayokong sinasabi sa mga client ko na magkikwento sila. Sabi ko, huwag ka magkwento. Mapipreempt yung reading ko eh. So, dun pa lang, usually yung oras nung reading ko, siya mga 45 minutes to 1 hour. Yun na yun. Tapos pag may mga additional questions sila, sinasagot ko pa rin naman. Yun. Tapos, depende, meron din ako mga clients na yun, nagpapa-mediumship. Karamihan itong, simula nung November last year, ang daming dumating na gano'n, yung namatay yung asawa, tapos hindi siya makamove on. Parang meron siyang kailangang malaman. Mga ganon. Tapos meron akong gusto ko lang i-share. Yes. Meron akong isang client na lumapit siya through referral, kakilala ko. Tapos sabi niya, meron akong papagawa, mediumship, yung niya kaso. Tapos nung nakita na kami, sabi niya gano'n, siya parang hindi siya, legit ka ba? Sabi ko, oo naman, ginagawa ko. Hindi lang naman to ginagawa ko dahil para magkumita. Tapos sabi niya, pwedeng i-test kita. Sabi ko, sige. So, meron siyang best friend. Yung, hindi niya kinakwento yung best friend niya. So, naka-speakerphone yung best friend niya. Tapos may pinakitang picture ng dad niya. Tapos binigay yun yung laging hiningi ko. Picture, birthday. Tapos sabi nung kaharap ko na, sa anong nababasa mo dyan sa picture? Medyo nalungkot ako. Sabi ko, namatay siya ng mag-isa lang. Sobrang lungkot. Tapos nakita ko ang daming blood. Tapos Dami yung pong ano? dugo. Blood, okay. Tapos kinento tapos umiiyak na yung friend niya sa speakerphone. Dad, nag-i-emotional ako. Namatay yung dad niya nung pandemic. Opo. Siya yung first wave. Oh, yes. Yeah. So, hindi nila nakita yung dad niya. Oh my gosh. So, nung kinikwento ko yun, actually marami pang detalye. Sabi nung kausap ko talaga, sige, tuloy na natin. So yun, nung tinuloy na namin, wala din siyang kinikwento kung ano yung case niya. Tapos, during the session, nalaman ko na yung wife niya yung namatay. Tapos, sobrang sudden yung death ng wife niya. Do they come to you usually for cases like this na they want some messages from loved ones, or do they come to you na nothing to do with mga namatay or mga kaluluwa, it's more parang kapalaran? Ano yung why do they go to you? Yung unang, yung iba desperate na kailangan nilang ng tulong ng magdesisyon or meron silang problema sa love life, sa career. Pero ang number 1 lagi yung love life. Kaya sila lumalapit sa akin. Yung halimbawa, meron siyang asawa. Meron akong case na taga-US na meron siyang asawa na feeling niya
nangangaliwa. Oh. Na-verify yun sa reading. Tapos nalaman niya totoo. Ay, anong read niya? Baraha? Like Sa baraha, tarot? sa tarot. Okay. Tapos, kasi may ibang reader, hindi nila tinatouch yun yung tungkol sa infidelity. Really? Ako, kahit ano itanong mo, except yung mga death question, hindi ko ina-entertain yun. Meaning like, kailan mamamatay? Yeah. Oh, yes. Ako rin parang feeling ko dapat hindi yun tinatanong. Ay, feeling ko lang ha. Tsaka kahit naman yung mga kilala ko na parang, yung napapanood ko na parang, yung prediction ng death, parang it's almost taboo to talk Mm. about it. And it's, like even sa cards, di ba yung death card, hindi naman siya talagang death ng tao. Yeah, It's a different thing. So pag may lumabas po na death card, hindi po sabihin may mamamatay. Yun. So, ganon, yung lagi may problema lagi sa love life. Halimbawa, hindi siya magka-boyfriend. Tapos, yung dumadating na boyfriend, laging pareho, na toxic, problematic. Tapos, lumalabas din doon na, alam mo kaya laging ganun dumadating sa yung lalaki. Kasi hindi ka natututo eh. Yun lang yun. And dun yung lumalabas dun sa reading lagi. Kung anong pwede nilang gawin. Tapos nagbibigay naman ako ng mga tools na pwedeng gawin. So, ganun. So, usually love life po. Yes. And then, kapag love life, taro yan. Okay. Yeah, lahat naman ginagamitan ko ng tarot eh. Kahit kung Lahat? Kahit mediumship? Yes. Wow! Mm-mm. Kaya lang mas dramatic sa mediumship kasi may kandila ako. Okay. May ganon. Tapos kailangan mas tahimik. Right. Pero yung usual ko na reading, sa cafe ako nakikipagkita. Kahit maingay. Sinasabi nga ng mga client, okay lang sa'yo maingay. Hindi, sanay na ako. Kahit nagkakantahan yan, mababasa kita. So, ganon. Meron na rin po bang lumalapit sa inyo na, for example, kasi kung ako yon, dun kita lalapitan for me yung parang mga question sa negosyo. Yes. May yung ibang reader din kasi hindi rin sila tumatanggap yung tungkol sa mga case sa demanda, kung ano mangyayari sa case mo. Ako okay lang sa akin. Pwede kong sagutin yun. Tapos yun din yung sa negosyo, yung tungkol din sa advice kung itutuloy niya. Meron ako isang friend ko siya, hindi ko sa sinisingil. From the start, nung nagsisimula pa lang ako nito, sabi niya, every time na nagkikita kami, nag-meet kami sa yung Mary Grace. Lakas makatitos and titas of Manila ng Mary Grace. Yeah, tas sabi niya gano'n, sobrang out of sabi niya, gusto ko magkaroon nitong restaurant. Sabi ko, yes, magkakaroon ka. Sabi Specific Mary Grace? Na gano'n, na same. Same feels. Yeah, same feel. Tapos siguro mga few years, nagkaroon siya sa Pampanga. Tapos 3 branches pa yung natayo niya. Sabi siyang sikat sa Pampanga. Kinakabahan na ako. Ano feeling ko pag nagparid ako mamaya, ano kayang lalabas? But at the same time kasi, because I am into spirituality and I do a lot of meditations, I work with angels, parang parang kampante naman ako sa buhay ko. Alam mo yun, parang assured naman ako na parang things are gonna be okay. And I get downloads also so I do scripting. Pero hindi natin pag-usapan yan kasi some people might not be into esoteric, but I am kasi. So, these things are really very interesting. So, I guess what I'm trying to say is, sorry, hindi ko pala natanong kanina, sir. Ikot-ikot na. Very sensitive question because are you religious? Like, do you have religion? Dati akong Catholic, pero hindi ako practicing Catholic. Meron akong mga grupo rin na sinasalihan yung Zen meditation. So mas yung pinapractice ko Buddhism. Right. Pero yun yung kung ano yung ginagawa ng mga Buddhist. So hindi naman siya religion. Hindi na religion. Practice Hindi siya. po religion ang Buddhism. So mas yun yung yung path ko. Yes. I think I feel like once you explore, once you become awakened, you realize that religions are literally all this. Of course, hindi perfect. Walang perfect naman kahit saan. Yes. Pero it all boils down to the source, in other words. Yes. And how you practice it
it's the relationship between you and the source talaga more than anything, Yeah. right? So kaya ko po siya natanong is parang meron ba kayong mga parang anong tawag nito? Violent reactions? I'm sure meron. Lalo na sa mga parang sa demonyo 'yan. Yes. Yan na yung mga religious na mga ano na parang wala, don't ever do anything. Basta parang lahat of the devil, ano to? Hindi ba pwedeng iba-iba lang tayo ng expression of light and love? Yes. Can you please talk to us? Tell us kung ano yung mga na-experience yung ganun. Yung mas ganun yung mga Catholic yung beliefs nila na lalo na pag yung kinahandle namin yung possession. Kasi hindi daw namin kayang yung sa possession. Kasi makapari lang daw pwedeng gumawa nun. Sabi namin, hindi nga naniniwala yung makapari sa esoteric Kami pa, yung kumbaga yung ibang level yung, hindi kami nagyayabang pero kaya namin gawin, kumbaga. Kaya po kaya. Oo. Pero yun lang, yung parang sobra silang, pari lang pwedeng gumawa niya. Di sige. Ito yun yung na-experience namin. Pero have you seen it happen? Yun, right na wala pa Wala naman. pa. Oo. Okay, but have you heard of any experiences or incidents na non-Catholic priests yung nagtanggal nung possession? Meron, hindi lang sa Pilipinas na I setting. have a feeling Oo. I have a feeling. And how did they do that? Iba-iba iba-ibang method yung ginagamit nila. So, may kasamang dasal din. Of course. Pero ibang dasal, hindi pang Katoliko. So, yun. Pero yung karamihan na nababasa ko, kasi mahilig ako sa horror movie, documentary, mga crime. Pag nanonood ka ako ng crime, sabi ko, alam ko mangyayari dito. And totoo. Parang alam mo yun, yung nag-unfold yung story, na alam ko na yung mangyayari. So, ganon, yung ganon. So, when you encounter these, kunyari sasabihin kayo na parang, wala yan, di naman totoo yan, or skeptics. Kasi feeling ko, dalawang bagay siya eh. Yung skeptics nyo are those who truly do not believe in anything spiritual or anything na non-tangible. But there's also the bashing or parang hate comments from people who are religious. Parang I have a feeling it comes from two factions. Na talagang religious, they believe in spirits and ganyan. Pero pag hindi yan aligned sa belief nila, masama ka. But meron din naman dito mga skeptic na fake ka, dahil hindi man totoo yan. Ano po yung mas matimbang dito? Where do you get more resistance? Ang dami kasing lumapit sa aking mga client na skeptic. And after ng session, sobrang believe na sila. Parang, sige, mas sila pa yung mga client ko na ilang beses na bumalik. Pero sa una, hindi talaga sila naniniwala. Parang, totoo ba yan, ganyan? As in, wala talaga, zero yung belief nila sa ganito. And iniisip ka nila sa demonyo, ganyan. Sabi ko yung sa demonyo kasi, lang ito sa pelikula lang. Pero normal naman kami. Hindi naman kami, alam mo yun. And during itong client ko na sobrang hindi naniniwala, kapag sinabihan mo siya nung past niya, kinento mo yung, ganito yung nangyari sa'yo. So, iniisip niya, paano mo nalaman? And doon sila naniniwala, unti-unti, bago mo sabihin yung kung ano yung magiging future nila. So, kung ano yung nangyayari sa buhay nila ngayon. Kasi ganun yung proseso ko pag nagbabasa Inuuna ko yung, depende kung ano yung mahalaga doon. Tinatanong ko naman yung client na, ano gusto mong malaman? Bad news o good news? Mga ganon. And during the session, from yung hindi naniniwala, biglang naniniwala na sila after. So ganon lang yung mga klase ng tao. Depende kahit anong religion yun. Basta makuha mo lang yung alam mo yun, yung mapaniwala mo sila na legit ka talaga. Meron ba kayong na-experience na parang pinaka top of mind weird na tanong? Parang, ba't lumapit sa akin to? Yung ganyan. Ano ba yung mga weird na case na parang nilapitan kayo for? Kasi maraming weird na tanong Ang pinakaano ko lang sa mga client ko na
yung bang lalapit sila tapos online to ha. Yung, Mm. tapos sabihin nila, sige magbabayad ako after. Sabi ko, ay hindi to magbabayad. Yun yung mga weird na client. And okay lang sa akin naman. Sasabihin ko naman na, sige, inuunahan ko na. Sasabihin ko, oh, free tong session natin. Pero, 3 questions lang. Tapos parang, hindi babayaran naman kita, hindi, okay lang. So, nababasa ko na sa simula pa lang ng session. Ng 1, 2, 3? Mga Sa, ganun. sa reading? Yes. May mga ganun May din. mga ganun. Ano, hindi nila ma-afford? Or parang gusto lang talaga nilang manlamang? May ganun. May mga ganun talagang tao. And sa akin, okay lang yun. Hindi naman, alam mo yun, yung kung hindi mo naman, may lumalapit kasi sa akin mga estudyante. Mm. Sabi nila, may discount ba? Sabi ko, yes, may discount pag estudyante. Mm. So may mga cases na ganyan. Pero pag may lumapit sa akin na artista ka, hindi ko naman pinipresya ng malaki. Same lang kung sino. Pero iba sila magbigay sobrang galante. Yes. And nakikita ko naman na kailangan din nila ng tulong. Pero meron ka din bang tinatanggihan, Sir Bong, na mga tao? At ano yung mga cases na, hindi ko to riridan. Meron kasing, hindi ko tinatanggihan, unang-una. Hindi. Meron kasing lumalapit na itinitest ka lang. Na nagpa-practice din sila. And along the way, yung habang nag-reading kayo, nag-session, nalalaman ko naman na, ano to, nang titest lang to kung gaano kakagaling. And sinasabi ko rin mismo na, huwag na natin to ituloy kung hindi ka, alam mo yun, kung ititest mo lang ako. And napapahiya sila. At tas, ang ending, nakikwento sila na, ay, ganun, sorry, ginagawa ko rin kasi to, gusto ko lang malaman. Ganyan. So nagbibigay naman ako ng basic points na dapat hindi ganun yung, yung intention mo. Kasi nakikita siya Sobrang, lalo na ikaw, pagkakita mo pa lang, alam mo na agad yung ano ng tao, no? yes. Actually, may mga tanong ang aking asawa as a Korean na parang syempre iba yung iba yung kultura nila, iba yung mga paniniwala nila na parang kailangan ba talaga ang pagpag? Yung mga ganun mga tanong mo sa Yeah. magbabalik po ng Think Talk Team. Alright mga katsa, akala nyo yung mga international lang binabati natin. No, pati local talaga. Babatiin namin kayo. Pero syempre depende. Hindi naman lahat. Mga swinerte-swerte sa pagpili, sa pagbunot ni Mayor. Hello to Mayna Grace Jeronimo of Davao City. Hello, Mayna. Agin Marie Cuerio of San Nicolas, Cebu. Ito medyo mahirap. Naj Mia Pandara from Marawi City. Audrey Ortega from Lagao, Jensan. And Joey Diesel Bacelo of Toledo, Cebu City. Thank you so much for watching, guys! Sa mga loyal at avid na titos, titas at mga katsaan namin dyan, let us know in the comment section kung saang bahagi ng Pilipinas o ng mundo kayo nanonood or nakikinig. We'd love to hear your thoughts and 2 cents on our topic today. And malay nyo, kayo ang ma-shoutout namin sa susunod na episodes. And of course, pwede rin kayong mag-super thanks. Pagpag. Okay. Totoo po ba ang pagpag? Kailangan ba siyang gawin? At kunyari nga sa convenience store, di ba? Usually yan sa 7-Eleven nagpapagpag yung mga tao. Bumababa ba talaga dun yung mumu? Nakakatawa. Pero yung pagpag kasi natin, yun yung pamahiin. Aha. And yung mga Pilipino, pag hindi sila nagpagpag, hindi sila mapakali. True. And ang ginagawa, gagawin mo na lang. Pero totoo naman na may mga spirit na sumasama na kailangan mo ipagpag. Meron talaga. Meron. Pero meron naman, okay lang. Mm. Kung ba meron kang pinuntahan na, depende yun sa pinuntahan mong namatay. Mm. Kasi lahat ng mga kaibigan ko kakilala, pinupuntahan ko talaga. Mm. And karamihan dun sa pinupuntahan kong wake, hindi nagpupunta din yung namatay sa What do wake. you mean? Sorry po, what do you mean? Hindi sila nagpupunta. Usually, sinasabi ko dun, halimbawa may kakilala ko yung namatayan. Tanungin nila, andito ba yung asawa ko? Sabi ko, wala. Nasa inyo. Nandun lang sa room mo. Doon lang siya nagstay.
habang hindi pa siya nagta-transition. So, bihira yung mga namatay na pumupunta sila sa wake. Minsan, pumupunta sila pero malayo. Nasa pinto lang, nasa labas. Hindi sila pumupunta para silipin yung katawan nila. May Walang ganon. may rationale ba? Meron ba silang Si- explanation? Sa experience ko ganon, hindi sila pumupunta na, ay, namatay na ako. Usually kasi pag namatay yung tao, 3 days pa after, malalaman nila na namatay sila. So, kung ang wake mo ay wala pang 3 days, nilibing mo na siya, hindi niya na makikita yung katawan niya dahil dun pa lang niya malalaman. So kahit kunyari nasa ospital na siya, kunyari talagang agaw buhay, alam naman niya talagang nagkaano siya, tapos dun siya nabawian, hindi niya alam na patay siya? Oo, yun yung may tinatawag, meron akong paniniwala din sa grupo rin namin. Kapag umalis ka sa katawan mo, 3 days yung pagitan. Hmm. Bago mo malaman na, ay, namatay na ako. So, yung 3 days na yun, so pwede mo pa silang kausapin. Yun yung sinasabi ko na yun, yung pag halimbawa mediumship, kung meron kang gustong sabihin o may sasabihin sila sa'yo, madaling makontak, kumbaga. Speaking of that, kasi I think one of our very trending videos was about the embalming, and I saw that people para kasi parang taboo yung concept of death, 'di Mhm. ba? I think hindi lang naman dito but all over the world. Um when somebody passes away, based on your experience, nakakita na po ba kayo na namatay tapos umaangat talaga yung spirit nila? Yes. Tsaka kaya tayo takot sa death, yung attachment kasi natin dun sa mga taong, yung mga mahal natin sa buhay. Minsan yun yung kaya tayo natatakot kasi ayaw nating humiwalay. Pero pag nasanay tayo na, ay, mamamatay din naman ako, and hindi na ganun kabigat yung attachment. Hmm. Yun lang yung parang mabigat sa atin eh. Kaya takot tayo. Anong walk us through, pag namatay yung isang tao, ano nangyayari dun sa kaluluwa niya? Based on yung nakikita niyo talaga, yung na-experience niyo. Usually yung pag namatay ka, so aalis yung spirit po. Minsan pag halimbawa time mo na talaga yun, automatic nag-transition ka. So ibig sabihin, diretso ka na dun sa source. Kung Mhm. yon. Pero meron kasing case to case yun, halimbawa nag-suicide yung namatay, or na-aksidente, or pinatay siya, or mga ganon. So minsan yung spirit, hindi siya agad-agad umaalis. So, yun. So pwede mo pa siyang kausapin. May mga ganong case. Bakit pag naka-transition na ba, hindi mo na pwedeng kausapin? Pwedeng kausapin pero ibang level na yung ano nila, hindi na sila pang-earth yung alam mo yun, kasi pag namatay ka at nag-transition ka, pure positive energy ka na. Yes. So if ever na meron siyang sabihin sa'yo, masaya. So minsan pag may tanong sa akin yung client, tinanong lang, namatay yung mom ko etong date, kaya. Tapos sinasabi ko, natitrace ko yung timeline kung kailan nag-transition or kailan dito pa ba siya. Kung halimbawa minsan year to 2017 namatay. Tapos sinasabi ko, ay, nag-transition siya mga after a year. Ah. Tapos pag ang sign nun, nararamdaman mo, nananaginip ka, tapos nakikita mo sa kung ano yung, and kinikwento niya na after a year nga daw, tsaka nawala lahat yun. Mga ganon, mga ganong sign. Mm. Tapos meron pa akong isang, during hindi ko alam kung pwede ko itong i-discuss. Pero Discuss gusto lang niyo po, Sir Bong. Discuss natin yan. Di ba, dahil nasa GMA ako nung time na yun, nung yung mga tukhang. Tukhang. Oo. So meron kasi kaming kakilala, pumupunta siya doon. Reporter siya, tapos dito document niya yung, sinasamahan niya kasi yung mga foreign, reporters. Correspondence, Correspondent. So dito document nila yun. Tapos sabi ko, gusto kong sumama one time. Gusto ko lang ma-feel yung. Tapos nung lumabas yung kwento ni Kian. Yes. Nung wala pang balita tungkol doon kung anong ginawa, alam ko nangyari. Tapos merong isang segment producer sa GMA na, sabi ko, alam ko nangyari kay Kian eh. Tapos sabi nila, gusto mong mag-guest? Sabi ko, ayoko.
Nung time na yun. Tapos nung nilabas yung parang affidavit kung ano nangyari, sakto kung ano yung mga nakita ko dun sa death niya. Ano yun, na-vision nyo? Parang nag-flashback sa isip nyo? Or parang, anong tawag ito, parang nag-playback sa harapan? Yes, ganon. So minsan natatakot ako yung nakikita ko kasi yung visually yung nangyari. Nakakatakot. Pero alam mo yun, yung parang kailangan mong malaman kung ano yung totoo. Parang ganon. Dahil nag-work kayo sa media, I'm sure marami kayong mga naging celebrity clients. Yeah. Without naming anything, if you don't want to, but do you remember any parang unforgettable experiences with any of your clients? Or mga pumanaw ng mga celebrities kung nagparamdam sa inyo, ganon. Sino ba? Meron ako isang during pandemic din na client. Sikat siya na komedyante. Tapos nung time na yun, hindi ko masabi sa kanya yung tungkol sa marital situation nila. Parang iba yung dinidiscuss niya eh. Tapos parang sinasagot ko naman yung lahat ng mga tinatanong niya. Pero sabi ko meron tong problema sa kanyang And totoo nga, hindi niya dinisclose sa akin. Pero yun yung lumabas after yung mga news tungkol dun sa asawa niya. Mga ganon. Parang ayoko naman pilitin siya. Kung tatanungin niya ako, sasabihin ko naman. Pero naramdaman ko na nung time na yon. Have you also had any experiences, since na-bring up nyo na yung sa mga tukhang, kilakian, ganyan. Meron din ba kayo naging experience na parang kasi alam ko sa States, this really happens. Some psychics, they coordinate with the police. Kunya, saan yung body? Hindi ko actually alam how it works na parang, nalalaman ba nila kung sino yung pumatay? Meron na ba kayo naging experience doon? In terms of parang case solving or anything related to crimes? Nanonood kasi ako ng mga documentary na ganyan. Hindi pa naman ako hinahire na, merong namatay dito, sinong pumatay. Kung wala pa namang ganung experience ako. Pero, pag nanonood ako ng mga ganung crime, nahuhulaan ko kung anong nangyari. So, minsan, pagtapos nung film, tama nga yung hinala ko. So, laging ganon. Hindi siya nagmimintis. Pero meron na bang lumapit sa inyo, kunyari kaanak ng naging biktima, na nagpatanong ano talaga nangyari at sino yung salarin? Wala pa naman. Pero are you open to that? Oo naman. Alam nyo na. Alam nyo na guys kasi I'm sure maraming ganyan yung parang parang justice hasn't been served. Mm-mm. 'Di ba? Wala pa ring lumapit sa inyo na kaluluwa, yung random kaluluwa, naglalakad ka sa mall tapos parang sinabi na, sa kalolo, parang help, parang I need peace, but before I go to the light, I need to have my justice served. So far, wala pa naman akong na-experience na gano'n. Or any parang last message, kunyari may biglang parang pakisabi sa mga magulang ko na ganyan, meron po bang naging ganon? I mean, yung kaluluwa yung kumausap sa inyo. Minsan, ang lumalapit yung kamag-anak ng namatay. So, meron ako mga series of dreams na gano'n. Tapos hindi ko ma-point, sabi, sino to? Sino itong mga, alam mo yun? Tapos bigla na lang may kukontak sa akin na ganito yung case nung namatay. Doon na, at least na, kumbaga, na-move on sila. Nasasagot yung mga tanong nila kung sino yung namatay na pumunta sa dreams ko. May mga ganong case. Pero yung mismo sila, tapos hahanapin ko yung, minsan hindi ganon eh. It's parang yung, nako-connect lang doon. Meron bang rason, since nasa usapang mga multo na tayo, hindi ko sure kung nasa banggit to sa body or nung nag-usap tayo kanina, kung bakit ang mga multo kadalasan nasa like certain parts of the house, Yes. which are, The kitchen and the comfort room. I suppose, water. Yes, tsaka may parang portal kasi yung CR eh. And karamihan ng mga spirits, mas gusto nila sa kitchen. Kasi kahit yung mga pinupuntahan kong wake,
sinasabi ko lagi, yung asawa mo, lagi siyang nandiyan dyan sa dining table nyo. Or, meron isang pinaka-recent kong pinuntahan na week. Friend ko siya. Friend ko pareho yung mag-asawa. Tapos namatay yung husband niya. Sudden death. Yun, na heart attack. Tapos nung pinuntahan ko siya, dun sa wake, siguro, hindi kami nag-usap dahil ang daming tao. Few days after nung nilibing, tapos kinumusta ko siya, sabi kong gano'n, yung asawa mo hindi pa siya nagta-transition. Kung meron ka mga gustong sabihin, gawin mo na. Tapos sabi niya, oo nga, tinutulungan niya ako din sa mga papers, ng mga paano gagawin tong, alam mo yun. Tapos sabi niya, nasan siya dito sa bahay? Sabi ko, nasa terrace niyo. Kung gusto mo siyang makausap, magpatulong ka ng detalye ng, doon ka po westo. Sabi ko sa kanya. And kadalasan din, mahilig kasi daw yung, sabi ko, nasa kitchen siya lagi. Lagi siya nagkakape. Sabi niya, talaga? Tapos, totoo naman, sinabi niya sa akin na gano'n. So, ando dun siya lagi sa kitchen, sa dining area. So ano po yun? Kunyari, di ba like, minsan kasi yung altar, sa Chinese, for example, di ba nag-aaral talaga sila ng pagkain? Kinakain ba talaga ng multo? Or ng Yung kaluluwa? belief nila. Hindi, kahit sa Pinoy, for example, naglagay ka kunyari na, kasi kahit nung namatay yung dad ko before, maglalagay si mami ng kunyari, beer. Iniinom ba yun ng kaluluwa? Hindi. Ay, hindi. So, ano yung kinakain niyang kape? Hindi, yun lang spirit? yung nakikita ko dun sa vision ko na dun siya madalas. Yun yung imprint niya, Yung kumbaga. print. So, sabi ko, kung halimbawa kailangan mo siya, yun, pwede kang magstay dun sa kitchen or dun sa terrace. So yun, in-update niya naman ako lahat ng mga papeles nila, yung bahay nila. Naayos daw ng walang kahirap-hirap. Sabi ko, tinulungan ka niya. Tapos meron kasi siyang isang property na matagal na nilang gustong ibenta. Tapos sabi ko, habang nandito pa siya, sabihin mo tulungan ka niya. Alam mo, siguro mga 2 days after, nabenta yung condo. Bigla daw may pumunta doon nag-inquire, tapos binili. Nang hindi, wala, alam mo yun, yung parang sobrang random. So, ano, based dun sa mga, I'm sure, ang dami niyo na experiences dealing with mga namatay at namatayan. Ano yung masasabi niyong parang tip, advice, mensahe para for the loved ones na namatayan? Syempre, mabigat yun eh. Ano yung, and, well, knowing spirituality, we actually don't die. It's the body that dies. The spirit just gets into another form. But that's for another Yes. topic. Pero syempre, yung karakter, yung persona, dun ka naman attached eh, di ba? Yes. Ano pong masasabi nyo na sa mga natutunan nyo at na-experience nyo para sa mga taong namatayan? Minsan kasi yung mga namatayan sa sobrang close ng pamilya, nahihirapan sila mag-move on. Sinasabi ko lang naman sa kanila na yung mediumship kasi ang purpose nun para makalma yung mga namatayan eh. At matulungan mo sila na, ay, okay na yung tatay mo, okay na yung nanay mo. Tapos, gumagaan yung pakiramdam nila. Yun lang yung kailangan nilang marinig. And dun sa mga experiences ko na ganyan, minsan kailangan nilang marinig yun eh. And totoo naman, yung pag sinasabi nung, meron ako isang case na namatay yung brother niya sa plane crash. Plane crash! Oo. Tapos hindi na nila nakausap. Tapos yung asawa kasi nito, kumbaga yung niya, sister-in-law, Oh. parang kinukulit sila dun sa mga property na naiwan nung kapatid niya. Tapos hindi nila binibigay. Sabi ko, alam mo, yun yung unang message na sinabi ko sa kanya na kailangan yung ibigay yun sa asawa para matahimik siya. Kasi yun yung gusto niyang mangyari. Nung kapatid. Nung kapatid. Nung namatay. Tapos nung sinasabi ko, iyak siya ng iyak. Sabi ko, parang ang tagal nilang yun, yung pinigilan. Yung parang ayaw nilang i-let go yung... Tapos yun nung after na parang gumaan lahat. When
So, hindi ko natanong kanina, doon tayo sa wake. Sa Korea kasi, bawal pumunta sa wake, sa burol. Burol ba tawag? Buro. Ang mga buntis. Sa Pilipinas po ba pwede? Hindi, okay lang. Okay lang. Oo. Meron bang rason kung para bang iwasan nating magpumunta sa pag may namatay or something, iwasan natin to? May mga ganun po ba? Ang alam ko kasi dun sa paniniwala, kasi pag unborn child, Mm. sobrang ano yun parang pwede siyang, alam mo yun yung masadisihan ng spirit, halimbawa. Kasi hindi pa siya lumalabas. Pero sa tingin ko, ganun yung paniniwala nila. Pero once na pinanganak na binuntis ka, nag-decide ka na, ay, eto ako na to. So hindi walang sasaliti sa'yo. May ganun lang silang paniniwala dahil Yes, yes. sobrang precious nung baby, ganyan. Yes, yes. Saka ano yun 'di ba? You've yes, gaya ng sinabi mo. Well, based on what we know na you have agreed to come to this earth in this lifetime so it's a soul that really came here Yes. for that. So I don't think naman na may mga misconceptions ba sa mga psychic? Anong specific na misconception? Mga misconceptions. Siguro lang yung hindi kasi karamihan ng mga Pinoy, every time na halimbawa, mayroon akong client. So, may kaibigan siya nandoon during the session. Minsan kasi iba yung nila sa mga manghuhula Oh, sa psychic. Parang hindi sila kagad naniniwala. So parang feeling nila, ay hindi naman yan totoo Mm. Tapos yung iba naman natatakot. Pero minsan sinasabi ko, hindi, normal lang siya. Hindi siya yung parang, alam mo yun, kapag nakita nila yung paano ako magsabi sa kanila ng ganito yung proseso ko, yung session ko, kumakalma sila. Yung parang nawawala yung mga nila, anxieties. May isa states, there's this one that I watch. Of course, meron tayong Tyler Perry, di ba? Yes. There's also Matt Fraser. Parang, minsan nanonood ako, kunyari. Tapos kunyari magkakasama kami. Ako yung nagpunta dyan para magpa-read. Pero ang pumapasok na soul, iba. Yeah. Para to sa brother-in-law mo. Yeah. It's like, ba't ako ano ko naman ko? Tapos, yung tatay nun yung lalabas, Yes. ganyan. Does it also happen? Yes. Yes. May mga ganung mga meron akong naging client noon. Ano lang yun parang kasama lang din sa habang nagsisession kami. Kasi namatay yung husband niya. Tapos sabi ko, magdala ka ng anything na watch, jewelry, para makakonect ako dun sa... Pero nung time na nagpunta siya, nung kita kami, sabi ko, nag-transition na yung asawa mo Ang pwede ko lang siyang matap yung kung ano yung time nung namatay siya. So, yun lang yung nakita ko the whole time nung session namin. And nung kinikwento ko yung nangyari, may mga, yung sinasabi mo na parang ibang... Oo, para sa ibang mensahe, ibang tao. Ibang tao. Pero minsan nasasala ko naman siya Pero hindi ko na sinasabi yun. Okay. Hindi nyo na sinasabi. Sa pagbabalik po natin, ito na, magre-reading na kami. Wow! I'm scared. Because, I've had my tarot read, I've had my birth chart read, I'm into this. I've had like my past life regressions and things like that, but it's gonna be the first time na re-readan ako like ng isang psychic for whatever reason, kung meron man may dumaan mang may magparamdam man, may pumuntang spirit or what, we will find out sa pagbabalik po ng Think Talk. Are you enjoying this episode? If you are, please make sure to like this video, leave a comment, share this video, and subscribe to the Think Talk Tea YouTube channel. Alright, we're back. Ito na, babasa na tayo ni Sir Bong. So, hindi ko actually sure. I'm not here to ask any specific question. Kung meron lang mensahe ang baraha, and also kung meron lang papasok na spirit, if there's anyone, any loved one, any friend that has passed away, or any message from the universe that I need to hear. Sige. Bago tayo mag-start, ipatong yung kamay mo tapos kung ano yung intention. Oh. Do I need to speak it out No. loud? No. Okay. Wow! Kuha kang 2 cards. 2 cards. Are these like the normal tarot deck? Yes. Pero ibang design. Ibang...
Okay, 4 card. Last 4. Okay. Yung bago mo kasi pinakita yung picture, Mm. lumabas yung nag-project dito yung dad mo. Mm. Kasi ano 'to, eh, loved one. Parang, Mm. ah, yun. Tapos dito kasi yung okay. Based dito sa dalawang cards na 'to, Mm. yung timeline kasi nung relationship mo with him, ah, medyo may mga times na hindi okay, malungkot, difficult. Kumbaga yung may mga gano'ng dun sa timeline. And in a way, may dala-dala mo pa rin siya. Kumbaga parang may mga traces of, ah, yung naalala mo from your growing up, Mhm. may gano'n. Hindi siya trauma, eh, parang sadness, parang, ah, medyo abandonment, may gano'n akong nakikita. None naman. Wala, may At parang all. hindi, parang siyang feeling, eh, Hmm. hindi siya yung, inabandon ka dahil parang meron siyang, wall, Hmm. parang gano'n na hindi siya gano'n ka-intense pero may gano'n kang feeling na nangyari in the Hmm. past. Mhm. So parang wall na hindi mo siya, alam mo 'yun, yung may feeling ka na, "Ay hindi naman ako paborito, hindi naman ako," alam mo 'yun, may gano'n na feeling lagi. So kung hindi mo siya pinakita yung picture nung dad mo, Hmm. puwede ko siya i-connect din sa recent kung ano yung nangyayari sa'yo. Ah, medyo naka-project kasi yung card mo sa relationship right now. Mhm. Hindi siya naman tawag dito, may mga kailangan ka lang na gawin Mhm. in your present relationship na, ah, hindi siya ano conflict, eh, parang mga dapat mong gawin para mas maging okay yung relationship mo right now. So, yun basically ganun yung sinasabi nung cards mo. Hmm. And dito sinasabi rin dito na next year kasi mas yung hindi lang busy dun sa ginagawa mo pero busy ka rin traveling. Mhm. So magkakaroon ka na hindi siya conflict, eh, kailangan mo lang i-manage Mhm. yung time mo to, Hmm. alam mo yun, Hmm. ito yung Lumabas. lumabas, yung pinoject ko ano yung Was there anything else that came out? I mean, when you mentioned kanina na, was there, even if even before nyo ma ma-meet yung tao, 'pag unang-kita pa lang nababasa niyo na siya, was there anything? sa'yo. Oo. Ah, nung tiningnan ko kasi yung video niyo ng husband mo, meron akong nakita dun na parang unsure kayo sa isa't isa nung time na yun. Ah, Tas hindi kayo ready to, alam mo yun? which one? Nung kakasal kami? Oo. Okey, May okey, ganung okey. feeling na parang, pa parang aatras ako pero wala eto na yun, eh, parang gano'n. May yun, Hmm. unsure kayo pareho. Hmm. Yung sa part ng sa husband mo kasi mas excited siya, eh, dun sa relationship. Hmm. Kumbaga parang sobra siyang, into it kumbaga. Kahit Hmm. hindi siya sure, excited siya. Pero Hmm. ikaw parang wala ka ng magawa, hindi ka na puwedeng umatras pero hindi ka sure sa mga Hmm. mangyayari, Hmm. Oh, gano'n. interesting, interesting. That was very interesting. Okay.
How about ngayon, moving forward in the future for me? Yun nga, yung may mga kailangan kang i-write down yung relationship nyo. Para Pero siyang, interesting yan kasi first, I'm not saying, I have a very good relationship with my father. Had a very good relationship. In fact, after he passed away, I forgot na he passed away because I always talk to him in my dreams. We had a very good relationship. That's why I was like, sure ba na daddy ko to nang lumalabas? I'm not sure eh. Kasi I never felt any like walls or we were very, very close. So could it be another person or... hindi, ano na siya lumabas na siya dito sa two talaga? cards eh. Ano kaya yun? Hindi siya trauma, parang meron kang tampo, ganun eh, feeling. In fact, feeling ko favorite ako eh. Kaya parang, Ah, that's why I don't know. Sorry, MJ, I love you. To my brother, pareho tayong mahal ni mami tsaka ni daddy. Pero alam mo yun, I didn't feel that I was like not favorite. May ganun. Hindi naman siya, meron time lang din sa timeline. Pero parang I kind of, possibly it could be something else. Not necessary. But when I'll talk to my parents, to my mom and my brother about it. Kasi I think it's something else. Not necessarily that I had tampo with him. But yeah, I think it's personal. But moving forward, is there anything? So yun lang, yung may... Oo. What else? May mga messages po ba na dumadating? Hindi, yung personality mo kasi from the start hanggang ngayon, ang lagi mong pinoproject yung kailangan mo ng validation lagi. Oh my God! Tapos kailangan mo ng yung people pleasing kasi sobrang taas sa'yo. So na-stress ka kapag feeling mo lagi, may nagawa ba ako dito sa tao na to? Kahit wala naman. May ganun yun yung personality mo kasi. So... Okay. And I guess another question would be, since nandito na rin po tayo, dito po ba sa bahay namin may something? Kung may... May entities. Yes. Nung na-acquire niyo ba kayo yung first, tumira na dati? Kasi it's not ours eh. So we're Okay. renting. So may mga nag-rent na Pag rin. ilang kayong... Yun lang hindi ko sure. Like, siguro, bago lang kasi siya eh. Hindi naman siya ganun katagal. So siguro may mga at least 2 nang tumira dito before. Ganyan, 1, 2 something. Ang dami kasi yung negative imprint. Talaga? Tapos yung multo, yung entity, wala siya sa loob. Nasa labas siya. So, Saan labas? dyan. Like labas ng bahay? Piri-piri, hindi sila pumapasok. So, pwedeng... Usually kasi yung mga entity na ganyan, yung nasa labas, babantay sila. Hindi sila kumbaga yung sila, guard. So hindi naman sila, parang sila, protector. Yes. Hindi sila parang multo talaga na spirit, departed spirit. Okay, Yung spirit dito na feel ninyo, on and off siya, kumbaga. May mga time na andito, may mga time na wala. So, ibig sabihin, hindi sila permanent na nakatira dito. So, hindi naman sila parang lang naman sila. nafe-feel nyo lang. Yes, yes. Pero hindi sila... Actually, hindi kami nakaka-feel. Talagang yung cat and dog namin, meron silang isang spot sa banyo sa 3rd floor na ang tawag namin sa kanya Chingo, meaning friend. Kasi parang andyan na naman si Chingo mo kasi talagang pupunta sa tas parang Kasi yung bathroom, yung CR, portal kasi siya. So kaya karamihan dun lumalabas, dun nag-exit. So yun yung parang door nila to kung saan dito sa lugar ninyo. Can you also see spirits of dogs and cats, other mga animals? Yes. Meron akong 2 client na nung lumapit sila, wala silang sinasabi. Tapos sobrang silang lumabas dun sa reading ko na meron kang loved ones na hindi mo makita, nawawala. Oh. Tapos iyak siya ng iyak. Sabi niya, yung cat ko. Tapos doon ko lang nalaman nung sinabi niya na cat. Kaya siya lumapit sa akin. Tapos may isa namang case, yung isa namang kaibigan ko na siya eh. Tapos namatay yung cat niya. Tapos sobrang siyang
malungkot na kung anong nangyari dun sa Katya, kung nasaan na siya ngayon. So during the session, sinabi ko naman yung kung nasaan na yung soul. May mga, ano sila yung mga hayop. May spirit sila. Pero nakikita niyo sila like their figure ng as in pusa or aso. Kunyari naglalakad kayo, ay, may multong aso. Hindi ganun kadalas. Mas marami akong nakikita mas taong figure. Oh. Alam mo yung sa mga highway, yung pag may mga long trip, ang dami kong nakikita sa yun, mga nakatambay sa labas. Anong ginagawa nila doon? Hindi pa sila, earthbound pa sila? Pwede po ba magtanong? Sige. Pero actually kasi nga, basically 3 days ago, kakapataro ko lang. Kaya parang feeling ko nasagot naman na yung mga katanungan ko. So that's why I'm trying to see kung if there are messages that I don't know, that are, alam mo yun, yung parang, meron pa ba akong din? Kasi natanong ko na yun. Dami ko na natanong doon sa taro ko nung kailan eh. So parang baka lang, I guess siguro since we're here, any message or anything about, since psychic din po kayo, di ba? Even just not with the tarot, how do you feel about the future of our show? How can we make it better? How can we reach more people? Yung show nyo kasi, kumbaga, ganun na siya katagal. Yung 8 months? Okay. Kumbaga yung peak ng show mo, hindi ka pa dumadating doon eh. So, kung yung sinasabi mong babaguhin, wala kang dapat baguhin. Okay. Kung ano yung pinipresent mo sa audience, ituloy mo lang siya. And yung balik nito sa'yo, hindi pa ganun kabilis, pero soon yung kumbaga yung iba kasi ang tagal. Okay. Sa'yo, soon. Meron ako naging client na gumagawa sila ng mga kwento. Yung video nila. Sobrang ang bilis ng balik nun sa kanila. And marami silang mga future na projects. So sabi ko, okay to. Yung mga crime, unsolved crime. Yun yung nila. Unsolved crimes. Okay. So, yun. Yung sa'yo, yeah. Wala kang dapat baguhin. Maganda naman yung future, no? Masabi naman sa taro ko nung kailan, maganda naman. So, hindi ako nababahala. So, when they book a session with you, is it similar to this? This is how it's gonna go? Yes. Hindi naman ako nagpapalit nung style. Unang-una papakita ko lang yung general reading. Tapos after nun, kung meron silang mga connected dun sa sinabi ko, doon nag-start yung question and answer. Pero when you do, kunyari, yun nga, kasi I was more than sa tarot, I really wanted to experience yung messaging with the loved one. Okay. Pero pag ganyan, yun na yun. That's it. This is what we did. Yes, pwede ka pang Tanong? tungkol sa dad mo. Anong full name ng dad? Mercurio Alanzano. Tapos kailan birthday ng dad? July 16. Cancer din. Tapos kailan siya namatay? 2021, February 12. Kasi nag-transition na siya. Nung year din na yun. Sana naman, Dad. Shout out sa'yo, Dad. But I guess yun there, kasi compared sa kunyari yung brother ko or my mom, napanaginipan ko si Dad. And I'm like, literally, nung 2021, after he passed away, I forgot na he was dead. Kasi every night in my dreams, he was there. In whatever shape or form. Even now, I always dream about him. That's why when I had my session for another healing session, parang sabi nga nung healer na parang, you're so connected with your father. Kasi even on the other side, he still communicates with you regularly. Kasi when he was alive, I was really, we talked a lot, me and my father. So when he left, when he transitioned na, maybe that was his sign of like telling me that, he never forgot me or he would never leave me. I'd always have someone to talk to. I'm not sure, so that's why. Okay. Yun lang naman. So, guys, if you have any your future to be
if you want your future to be read, you can do that. But if you also want to talk to no to talk Yeah. to loved ones. Now, before tayo matapos sa body na to, Sir Bong, ano ang mga predictions niyo for 2026? Mm, Kasi hindi ko pa siya nalalatag. Ay, hindi Hindi pa. pa. Pero kung pupunta tayo sa mga yung sa Ah. politics, mukhang maganda yung takbo nung nangyayari. Oh. And nakikita ko yung outcome nito, kahit mabagal, maganda siya, kumbaga. Yung 2026, maraming mga, hindi ko binoto si BBM, pero nakikita ko yung may sincerity siya, hindi 100%. Pero sa tingin ko, gusto niya lang patunayan na meron siyang pwedeng gawin. And sa tingin ko, yun yung magiging result ng 2026 kung paano niya gagawin yung mga gusto niyang gawin talaga. And nakikita ko may good intention naman siya. Meron ba kayo nakikita somewhere sa ekonomiya natin or show business, any or sakuna, anything that we can parang be wary of, parang cautious about? Yung 2026 kasi yung sakuna, mas earth yung alam mo yun, hindi siya water. Mas earth yung nakikita kong pwedeng dun galing. Pag sinabi natin earth, maraming yung movement ng lupa. So ito yung earthquake, mga ganun. Pero Vulkan, mga ganyan. Mm. Mas ganun yung nafe-feel ko ng 2026. Aside from that, wala naman akong nakikitang iba. Sa showbiz, mas maraming magsusulputan na bagong artista eh. Sila yung parang year nila to. So yung mga dating mga artista, hindi naman sila magiging blessed. Pero eto yung year ng mga bago, kumbaga. 2026. Hindi lang sa Philippine setting, kahit sa ibang bansa, mas sila yung mga bagong artista yung yun. Ekonomiya. Yayaman na po ba tayo? Yung first half kasi ng next year kasi, sobrang, alam mo yun, yung hikahos yung ekonomiya natin dahil sa mga nangyari. Pero pipick up siya towards the end ng 2026. Siguro sa tingin ko yung magiging resulta ko ano yung mangyayari sa mga scam, kasi dun apektuhan yung economy natin eh. Kumbaga, yung first 6 months, yun kailangan, alam mo yun? Malinis. Oo. Tapos, kumbaga parang doon yung action and then yung resolution sa latter part. Okay, interesting. Now, before tayo matapos, Sir Bong, ito tinatawag na ko. Siyempre, nasa esoterica, so alam mo naman to, very familiar ka with this. Well, this is what we call the manifestation table. Okay. So, as you know, as long as you believe in it, it's gonna happen. It's gonna come true. But you have to really believe in it. Sobrang tried and tested. A lot of our guests na, nagkatotoo ng mga minamanifest nila. If there's anything in your life that you would like to manifest, to make into a reality, any goal, any vision, what would that be? Hawak tayo dito, Sir Bong. Yan. Actually, lagi kong iniisip yung magkaroon ako ng parang clinic. Parang holistic na center. And sa tingin ko mas yung network tsaka yung matutulungan ko mas lalaki kung meron silang pupuntahan. And iniisip ko yun lagi and visualize ko yung lugar, yung itsura nung center, yung ambience, pati yung energy. So, holistic center for healing. Yes. Okay, yes. Let's manifest it for Sir Bong. And of course, how do you see yourself 5 years from now? Actually, may ginagawa ako ngayon, nasa art scene na kasi ako. Kumbaga nag-evolve. After kong nag-decide na mag full-time dito, mas yung crowd ko kasi, yung path ko,
napunta sa art scene yung mga visual artists. Hmm. So, kung titingnan nyo yung Instagram account ko, ang dami doon mga opening ng exhibit. Hmm. And next year kasi may gagawin akong first curatorial. Ano pa? Magkukurate ako ng show. Curate. Okay, magka-curate ng show. Sa Art show. Yes. So, pinili ko yung show na to na 60 artists na makakakilala ko. And most of them, mga binasahan ko sila. Mm. Pinili ko yon kasi hindi lang dahil may talent sila. And sa tingin ko yun yung basta personal yung ko sa mga artists na to. So kilala ko sila, alam ko yung gawa nila. And gusto kong maging ganun yung trend nung gagawin kong ibang show. Sa ibang, actually may second na akong planong gawin. Esoteric na mga artists. Oh, wow. So ito yung mga artists na ang dinodrawing or pinipaint tungkol sa folklore, mga duwende, mga manananggal, or mga alien. Ang dami kasing ganung artist na hindi nabibigyan ng, alam mo yun, yung mas gusto lang ng mga collector yung magaganda. Pupunta ako dyan sa esoteric art exhibition. Yes. Pati yung sa June na yung first. Oh, sa June. So parang in the next 5 years, do you wanna get more into the arts? Parang ganyan. Combination ng art ka esoteric. Yes, Yeah. yes. And of course, Sir Jun, mensahe niyo po sa ating mga manonood na naging, kumbaga talaga hanggang ngayon, hanggang dulo pinakinggan nila tong usapan natin. Actually, gusto ko lang sabihin sa mga audience na lahat tayo pwedeng gawin yung ginagawa ko. Skill siya, in a way, gift din. Ang kailangan lang natin malaman na dapat hindi tayo matatakot. Yung fear of, tama ba itong gagawin ko? Indecision kong ganito. Huwag tayong matakot. In general naman to, hindi lang dahil kung gusto niyong gawin yung ginagawa ko. Kahit sa profession ninyo, sa career ninyo, dapat lagi hindi tayo matatakot. Doon kasi lagi, karamihan ng mga client ko, may ganun silang takot eh. Sa pagpili ng partner, sa pagpili ng career, laging may unang-una yung takot. So, yun. Remember guys, do not be afraid. The universe has your back all the time. Yes. Remember that. And of course, sir, how do they get in touch with you? Sa Messenger, yung Messenger ko is So, Bong Lozano. Okay. Sa IG ko, Instagram, yung @bongz. Bong Z. Yes. Okay. So, you only have Facebook and Instagram. So, sa Facebook, they just have to search Bong Lozano. Yes. Pero baka marami kasing Bong Lozano. Meron po ba kayong URL like facebook.com/ Hindi ko matandaan eh. basta Bong Oo, Lozano. makikita naman nila, kung nakita nila ako ngayon, ando doon yung picture. nyo. Yeah. Tapos sa Instagram is Bong Z. Bongz, B-O-N-G-Z, Z. double-E. Z-E-E. Bong Z-E-E. And of course, they can also get in touch with your group. Ano pong pangalan ng grupo ninyo? Lux and Ex Tenebris. Lux Ex Tenebris. Kung meron kayong mga problema in terms of mga spiritual disturbances, basically ghost busting. Tapos free of Services. charge yun. Hindi kami hindi kami nag-charge. Pero paano pag punyari papunta ng Davao? Syempre dapat bayaran yung nyo, pamasahe and everything, no? Tsaka pag dito sa Metro Manila, halimbawa pag malayo, Bulacan, No. kailangan namin ng Transportation. Of Yun lang course. naman. Oo. Pero yung bayad dun sa wala hindi po. kami. Okay, It's perfect. free. I had so much fun talking with you, Sir Bong. Maraming salamat. Sana natuwa din yung mga viewers natin as much as we have. Alam ko our 1.5 hours of conversation is hindi sapat para makover lahat ng mga topics about the esoteric. So asahan niyo po, we will have more discussions like this and we're just really, really honored and proud na nakasama natin si Sir Bong ngayong 2025 or 2026, depende kung kailan ito i-air. So to that, thank you, sir. Thank you din. And we look forward to your center. Yeah. Healing center. I look Yeah. forward. Pupunta kami dun sa opening. Sige. And see you guys again next time. Thanks for watching. Bye.